Ay tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng banal na salita natin pinamalapay ni Jesus bilang pagbibigay galang po sa banal na salita natin pinamalapay noon. Tayo muna po, minamahal, panandala po tumayo at narito po, akin ay binibigay po magkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maganda nga po na po maminamahal. Tayo panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo mga minamahal. Dakila't mapagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, kami pinagpupuri, nagpapasalamat po muli kami. Mala Panginoon, sa dakilang kalayaan na pinagkakalamo sa amin, mala Panginoon, patuloy ka namin ng papapurihan, patuloy ka namin ng paglilingkuran sa lugar na ito, mala Panginoon. Salamat po sa dakilang pananampalataya at pag-ibig na binibigay mo sa lahat ng mga mananampalataya sa lugar na ito, mala Panginoon, na walang makakahadlang sa kalang pagdalo, sa kalang pagsamba sa iyo, mala Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na Patunay lamang na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, dakilang Diyos. Salamat po, mala po ng minsan pa, mala pang patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kamalian, mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan, mala Panginoon. Pagpalain mo yung mga salita, mala Panginoon, nawang mga salita mo, ito po ay matanim sa aming mga isip, sa aming mga puso, mala Panginoon, na darating ang araw. Ang mga salita mong mapapakinggan po namin ngayon na hindi na po namin mapapakinggan pagdating ng araw, mala Panginoon. Kadalangin po namin na itanim mo sa aming isip, itanim mo sa aming mga puso, mala Panginoon, na pangiging kalakasan po namin mula ngayon hanggang sa mga darating na panahon ng iyong mga salita. At aming sinasaway ang gawa ng kalabang, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Medyo mahina po, maminamahal, lakasan po natin para tumakas sa mga masamang espiritu, maminamahal. Kindly, habang inanda po natin ang ating mga Biblia, maminamahal ang ating talata, Galatia Kapitulo 1, talatang 3 at 4. Nagpapaabot po ako ng pagbati, maminamahal, sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga mananampalataya, maminamahal, sa lahat ng mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, instrumentalists, sa lahat ng mga brethren, mga kapatira natin dito sa Olongapo. Magandang hapon sa inyo, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatira natin sa Metro Manila, sa lahat po ng nanonood sa ating pong webcast, maging sa ibayong dagat, mga kapatira natin. At nagpapaabot po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor, sa lahat po mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri, pagluwalhati, ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Kaya hindi maminamahal, buksan muna natin ating pambungad na talata. Galatians chapter 1, verse 3 and verse 4. Sa aklat ng Galatia, Kapitulo 1, versikulo 3 at 4. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Amen. Amen. Maminamahal, ang ating paksa ay pamamagatan po nating deliverance from an evil age. Deliverance from an evil age. Maminamahal, dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, dito sa mundo, tandaan po natin, mga minamahal, wala po tayong aasahang kapayapaan, kaginawaan,
at maayos na mundo. Habang patagal ang mundo, maminamahal, habang papalapit ng papalapit ang pagparito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang ating pong mundo, maminamahal, ay getting worse and worse. Pasama ng pasama. Kahit sino pa maging pangulo, kahit sino pa maminamahal ang mamuno, sa iba't ibang panig ng mundo, maminamahal, hindi na magkakaroon ng isang payapa, masagana at maayos na bansa, maminamahal, ang ating buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Kasi nasa tinatawag tayong perilous time. Nasa panahon tayo, mga minamahal, na mapanganib. At tayong mga Kristiyano, maminamahal, ang inaasahan na lang natin ay hope for the best, but prepare for the worst. Ang pinakapag-asa na lamang natin, maminamahal, sinabi ng Biblia, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang tanging pag-asa na lamang ng tao, maminamahal, sa mundo, ay ang pagparito ng ating pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo. Kaya habang nandito tayo, mga minamahal, hope for the best, but prepare for the worst. Dapat nakahanda ka sa mga mangyayari. Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, nung kasama pa natin siya, nung kasama pa siya ng mga alagad, sinabi niya, these things I have spoken unto you, that in me you have peace. In this world you shall have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Yan ay sinabi niya sa John chapter 16 verse 33. Sinabi niya, maminamahal, na sinasalita ko sa inyo ang mga bagay na ito, na sa mundong ito marami tayong kapigatian. Marami tayong mga mararanasang hindi kanais-nais. In the world, sabi, in the world, you shall have tribulation. Sa mundo, marami tayong kapigatian. Marami tayong kahirapan mararanasan. Pero sabi ng mahal na Panginoon, pero magalak kayo, sapagkat napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Sa madaling salita, maminamahal, kahit lumaba ng lumaba ang mundo, kahit anong kahirapan ang maranasan natin dito, mga minamahal, nasa atin na ang tagumpay. For I have overcome the world. Ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay ng mga anak ng Diyos. Kaya nga, kahit anong mangyari, maminamahal, we are on the winning side. Panalo na tayo, mga minamahal. Amen? Kahit ano pang hirap, kahit ano pang mga danasin natin dito, mga minamahal, tandaan po natin, panalo na tayo, tapos na ang laban. Nakasulat sa Biblia, we are on the winning side. Panalo na tayo. Ang lahat ng naglagat ng pananampalataya kay Kristo ay nagtagumpay, nagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ang magpapatalo lang sa atin yung aayaw, yung tatalikod. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, habang nasusugatan, dapat lalong tumatapang. Dahil ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi, hindi dapat umaayaw. Dahil ang pagkatalo natin ay doon sa pag-ayaw, pagsuko, sa paglilingkod sa Diyos. Dapat habang pinagbabawalan kang dumalo, habang iniigpitan ka, maminamahal, na huwag dumalo sa gawain, lalo kang magsikap, lalo kang magpumilit. Dahil sabi ng Biblia, magsipilit kayo pumasok sa makitid at makipot na pintuan, sapagkat maraming papasok pero hindi mangyayari. Sa pilitan ngayon ang pagpasok sa langit, wala nang palamig-lamig, wala nang patisod-tisod, wala nang maramdamin.
Kailangan pilitin mo, sikapin mo. Pag ikaw ay hindi nagpumilit, hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng langit. Kaya nga dito, mga minamahal, sinabi ng Biblia, tayo iniligtas na ng Diyos. Sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, sabi ng Biblia, iniligtas tayo, mga minamahal, sa kasalukuyang masamang sanlibutan. We are saved, we are deliverance from an evil age. Iniligtas na tayo ng mahal na Panginoon sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Ang tawag ng Diyos sa mundong ito ay masamang sanlibutan, evil age. Kaya pinahintulutan ng mahal na Panginoon, maranasan natin mga minamahal ang mga pagsubok, mga naranasan nating mga discrimination, mga kahirapan, para hindi tayo mawili sa sanlibutan. Dahil sabi ng Biblia, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay dito sa sanlibutan, sapagat ang sanlibutan ay lumilipas. Ang sanlibutan ay maglalaho, ngunit ang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay mananahan sa piling ng Diyos magpakailanman. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ibinigay ng mahal na Panginoon, na mahal na Panginoong Kristo ang kanyang sarili, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang mailigtas tayo sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos. Para iligtas tayo sa masamang sanlibutan ito. Sinabi ng 1 John 5:19, ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Ang mundo, mga minamahal, ang sanlibutan ay hawak ni Satanas. Kontrolado ni Satanas. Siya ang naghahari sa mundo, mga minamahal, kaya nga lahat ng mga namumuno sa buong mundo, kontrolado ni Satanas. Lahat ng mga nangyayari, mga minamahal, sa buong mundo, gaya ng pandemya, gaya ng lockdown, gaya ng pagkawala ng trabaho, mga minamahal, kahirapan, yan po'y responsable si Satanas. Ang kalaban po, ang may gawa lahat niyan. Pero kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, pag ikaw ay naglagak ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo, wala kang dapat ikatakot dahil iniligtas ka na ng kamatayan ni Kristo sa krus. Iniligtas ka ng Diyos sa iyong kasalanan at sa masamang sanlibutan ito. Noong unang panahon, mga minamahal, ang mga mananampalataya noon, mga minamahal, naranasan din nila yung ganitong discrimination. Dito, the evil of their ages, yung panahon ng mga alagad, mga minamahal, naranasan nila yung tinatawag na discrimination. Hindi lamang, mga minamahal, hindi ka palabasin, hindi lamang ikaw ay hindi pasakayin sa mga sasakyan, hindi lamang, mga minamahal, yung huhulihin ka. Kung mabasa nyo ang Hebrews chapter 11, na minamahal, kung paanong discrimination ang tinanggap ng mga Kristiyano noon. Christian versus non-Christian. Ang mga Kristiyano noon, maminamahal, isinusuplong ng mga hindi Kristiyano. Itinuturo sila, maminamahal, sino ang mga mananampalataya ni Kristo. Sila'y binibilanggo. Inaagaw ang kanilang ari-arian. Sila'y kinukulong. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, kung mababasa niyo ng Hebrews, chapter 11, verse 35 up to 39, nakaranas sila ng di karaniwang discrimination. Sabi rito, maminamahal, kung mabasa natin Hebrews 11, verse 35 up to 39, ito po yung tinutukoy, maminamahal, na masamang sanlibutan. Sabi, evil world. Ito yung mundo na naranasan nila noon, maminamahal, nung panahon ng mga alagad. Basahin po natin Hebrews 11. Dito po sa Hebreo Kapitulo 11, talatang 35 hanggang 39.
tinanggap na mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, at ang iba'y nangamatay na sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutokso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na parot-parito na may balat ng mga tupat kambing, ng mga salat, ng pipigati, tinatampalasanan. Na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan, na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. Amen. 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 Yan ay dahil sa kanilang pananampalataya. Amen. Naranasan nila, maminamahal, ang mga grabing pag-uusig, discrimination. Sila'y ikinukulong. Sila'y tinatali, itinatali ng tanikala, pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagkapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad ng parot parito na may balat ng mga tupa. Wala na silang gamit. Pati mga ari-arian nila, kinuha sa kanila. Kaya kinakailangan nilang magdamit ng balat ng tupa, ng kambing. Kasi pati damit nila, wala na silang maisuot. Mga salat, napipigati, tinatampalasanan. Ang iba'y nangaligaw sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, sa mga lungga ng mga lupa. Sumasamba sila doon sa tinatawag na katakomb. Yung katakomb, maminamal, ito po'y dating mga libingan. Dati, ang sementeryo noon, katakomb, nandun sa ilalim ng lupa, doon nila inililibing yung mga patay nila sa katakomb, sa tunnel. Doon nila inililibing yung mga patay nila, pero yung libingan, maminamahal, naging nilang taguan, naging sambahan nila. Dahil nagtatago sila, nagkaroon ng discrimination ng Christian and Christian. Inuusig sila, maminamahal. Pero sabi ng Biblia, hindi nila tinanggap ang pangako. Ano yung pangako na yun? The second coming of Christ. Ang rapture, ang pagparito ng mahal na Panginoon. Kahit naranasan nila ang matinding pagsubok, naranasan nila ang pag-uusig sa kanilang pananampalataya, walang sumuko, walang tumalikod. Lahat handang mamatay alang-alang kay Kristo. Dahil ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, hindi na nabubuhay sa mundo. Ipalagay mo, maminamahal, na patay na tayo dito sa mundo. Hindi na tayo taga rito. Sabi ng Biblia, ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo. At kapag tayo nahayag, kapag si Kristo yung nahayag, tayo'y mahayag na kasama ni Kristo at makapiling natin siya sa langit magpakailan-kailan pa man. Bakit? Pag tumalikod ka ba, ligtas ka na sa mga kahirapan? Pag tumalikod ka ba, hindi ka na uusigin? Pag tumalikod ka, mas lalong kahabag-abag ang kalagayan mo kasi kaaway mo na ang Diyos, kaaway mo pa si Satanas, kaaway mo pa ang mundo. Wala ka nang kakampi. Pero kung manatili kang tapat kay Kristo, sabi ng Biblia, greater is He that is in me. Mas makapangyarihan ang nasa atin kesa sa mga nasa sanlibutan. Sabi ng 1 John chapter 4, verse 4, mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kesa sa mga nasa sanlibutan. Kaya naranasan nila, mga minamahal, yung, sabi ng Biblia, yung masamang sanlibutan, the evil ages. Pero iniligtas sila ng Diyos, mga minamahal, laban sa masamang sanlibutan ito. Amen. Yan yung mga naranasan nila, maminamahal. At isa pa sa mga naranasan ng mga Kristiyano noon, division among brethren. Division among brethren. Bakit nagkaroon ng division, maminamahal? Ang mga mananampalataya noon,
Kasi mayroong mga tinatawag na circumcised and uncircumcised. Dati noon maminamal ang mga Hudyo, ang mga lahi ni Abraham dapat tinutuli ayon sa kautusan. Tinutuli. Circumcision. Kaya nauso yung circumcision sapagkat yan po, maminamahal, ay batas ng kautusan ni Moses. Lahat ng mga lipi ni Abraham, lahat ng mga nananampalataya sa Diyos, dapat sinicircumcise. Pero nung dumating si Kristo, ang mga tao ay maliligtas sa pamagitan ng biyaya. Sabi, walang kwenta ang pagtutuli. Ang malaga ay sumunod ka sa kautusan. Ang malaga, sumunod ka sa utos ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 7, verse 19. Basahin natin, maminamahal. Dito po sa 1 Corinthians chapter 7, verse 19. Ang pagtutuli ay walang anuman, at hindi pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Amen. Amen. Isa yan, maminamahal sa naranasan ng mga Kristiyano noon, yung tinatawag na discrimination. Circumcised between uncircumcised. Doon sa Galacia, Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 16, maminamahal, nagkaroon sila ng pagtatalo. Nagkaroon ng division among brethren dahil yung mga mananampalataya sa Jerusalem ay pawang circumcised. Mga tuli kasi mga lahi yan ni Abraham. Pero mula ang tao, maminamahal, ay sumampalataya kay Kristo. Sabi ng Biblia, wala ng Hudyo, wala ng Grego, lahat ay anak ng Diyos, lahat ay lipi ni Abraham. Kaya tuli o hindi tuli, pare-pareho lang. Sabi, kayo ay lipi ni Abraham, kayo ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mula nang dumating ang biyaya, maminamahal, wala nang tinitignan dyan kung tuli ka o hindi ka tuli. Tradisyon lang yon. Sinabi ng 1 Corinthians 7:19, ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Ang mahalaga, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay ipinanganak na muli. Amen? Ang mahalaga ay ang kapanganakang muli at pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? Pero nung kumabasa nyo yung Galatians chapter 2, verse 11 hanggang 16, nagkaroon din po, maminamahal, ng discrimination between uncircumcised and circumcised. Nagkaroon ng debate, nagkaroon ng division ng church. Ang mga tuli, iniiwasan ng mga hindi tuli. Kasi ang mga hindi tuli, sila yung mga Grego. Sila yung mga Gentiles, mga Kristiyanong mga Gentiles na na-convert sa Christianity. Sumampalataya kay Kristo. Kaya hindi sila nagpatuli dahil ang importante sa kanila, sila ay anak ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo. Nasa Galacia 3, 26 hanggang 29. Sabi, tayong lahat ay anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng lalaki, wala ng babae. Lahat ay pantay-pantay, lahat ay lahi ng Diyos, lahat ay lipi ni Abraham. At kung tayo'y lipi ni Abraham, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, katulad natin. Tayo mga Gentiles, tayo maminamahal. Kaya nga, akala ko, nung bata ako, hindi ko pa alam ang Biblia. Kaya ako nagpatuli noon. Kasi pag daw hindi ka raw tuli, ang mga anak mo magiging mutain. Yung pala, tradisyon lang yan. Wala palang kaugnayan yung tuli o hindi tuli. Amen? Kaya, nung panahon noon, di natin alam ang Biblia, akala natin, kailangan magpatuli kasi hindi ka pa tunay na lalaki pag hindi ka raw tuli. Pag nag-asawa ka ng hindi tuli, anak mo raw magiging mutain.
Yung pala, hindi doon galing yung circumcised and uncircumcised. Ang tinutukoy doon, mga minamahal, ay yung panahon ni Abraham. Lahat ng lipi ni Abraham pinatutuli noon. During the dispensation of law. Pero sa panahon ni Kristo, sabi ng Biblia, ang biyaya nawa ni Kristo ay magsilago sa inyo. Ngayon, nasa dispensation of grace tayo. Hindi na pinag-uusapan kung ikaw ay tuli o hindi tuli. Sabi ng Biblia, ang mahalaga, ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Lahat ng mga nabautismo ang kay Kristo ay anak ng Diyos, mga minamalipi ni Abraham. Wala ng lalaki, wala ng babae, wala ng Grego, wala ng Hudyo. Lahat ay pantay-pantay. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Ay, idagdag natin sandali ito, mga minamahal. Galatia 3:26 hanggang 29. Basahin natin sandali. Sa aklat ng Galatia, Kapitulo 3, versikulo 26 hanggang 29. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat sa inyo ay binautismohan kay Kristo, ay ibini si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. 29. At kung kayo kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. 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 Ngayon, maminamahal, during the dispensation of grace, nasa biyaya na tayo, maminamahal. Sabi, wala ng Hudyo. Ang Hudyo kasi, maminamahal, ang kanilang tinatawag na legalistic. Ang tinatawag nila, maminamahal, na description, yung tuli. Kailangan magpatuli ka para malamang Hudyo ka. Yun ang tanda nila, yun ang description nila, tuli. Pero, nung pumasok ang biyaya, lahat ng mga Kristiyano, naman lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, tuli man o hindi, dapat walang discrimination. Lahat tayo'y pantay-pantay, tayo'y anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana ng pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya ito yung evil age na naranasan ng mga Kristiyano noon, maminamal, bukod sa discrimination na mga non-Christian tsaka Christian versus non-Christian. Mayroon pang division among brethren. May division ng Kristiyano, maminamahal, between circumcised and uncircumcised. Kung mabasa nyo sa Galatia 2, talatang 11 hanggang 16, ang mga Kristiyano nagkabahabahagi. Mayroong umiwas sa mga hindi tuli. Ang mga Hudyo, maminamal na mga tuli, sila mga minamal nagsama-sama. At yung mga hindi tuli, sila'y nagsama-sama. Nagkaroon ng division among brethren. Dapat, sinabi ng Biblia, dapat mga minamal tayo'y pantay-pantay. Sinabi ng Biblia, wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng babae, wala ng lalaki, wala ng malaya, wala ng alipin. Lahat na mananampalataya kay Kristo'y pare-parehong anak ng Diyos, tagapagmana ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ngayon, maminamal, ano po yung the evil evil in our present generation? Ano yung ating nararanasan ngayon, maminamahal? Una-una, yung discrimination. Kung mayroong discrimination noon, non-Christian versus Christian, ngayon ang discrimination na naranasan natin, yung pong vaccinated versus unvaccinated. Amen? Kung ano yung naranasan ng mga Kristiyano noon, maminamahal na kapag ikaw yung nakilala nilang Kristiyano, ipakukulong ka. Isusuplong ka. For more than 200 years, naranasan ng mga Kristiyano, maminamahal ang persecution. Pinakukulong sila. Sabi nilalatigo, tanikala, nakagapos ang kalamang kamay ng tanikala.
nilalagari. Takbo sila ng takbo, wala silang freedom. Wala pang demokrasya noon. Pero sa panahon natin ngayon, hindi dapat maulit yon sapagkat may freedom of religion, may freedom of speech, may freedom of expression. Tayo nasa demokrasya. Noon, maminamahal, walang freedom noon. Walang demokrasya noon. Kaya nga pwede nilang ipakulong ang hindi Kristiyano. Pwede nilang ipapatay ang hindi Kristiyano kasi ang batas noon, maminamahal, ay yung pong emperor. Kung ano sabi ng emperor, sabi, ang utos ng hari, hindi nababali. Pero ngayon, maminamahal, bukod sa presidente, bukod sa hari, may pinakamataas pa sa kanya, ang saligang batas. Amen? Hindi pwedeng labagin mismo ng hari, ng presidente o sinumang namumuno, ang pinakabatas, maminamahal, ito po, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dapat, ang mga nasa kapangyarihan, lahat ng mga namumuno, lahat, maminamahal, na nasa ilalim ng demokrasya, dapat mapasailalim sila sa saligang batas. Yan ang pinakamakapangyarihan, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit presidente ka pa, kailangan mapasailalim ka ng saligang batas. Dahil ang saligang batas, bago yan na ipasa, dadaan yan sa mga congressman. Siguro kung di ako nagkakamali, mahigit 200 ang congressman sa buong Pilipinas. Lahat, kailangan pumirma sila doon para maipasa yung batas. Pagkatapos, dadaan pa yan sa 24 senador. Pagkatapos, pumasa yan sa 24 na senador, tsaka pipirma ng presidente bago magiging batas na hindi pwedeng baliin. Kahit sino pang nasa pamahalaan, kahit sino pang nasa kapangyarihan, dapat mapasailalim sila sa saligang batas. Hindi pwedeng labagin yan sa isang iglat, sa isang utos lang. Noon, walang freedom, walang demokrasya, maminamal, pwedeng labagin yan. Kasi ang batas noon ay ang hari. Ang utos ng hari, hindi nababali. Pero ngayon, nasa demokrasya tayo, maminamahal, meron tayong saligang batas. Amen! Kaya nga, mali ang discrimination. Ito po'y labag sa batas. Nasa Republic Act 1152.5, RA 1152.5, dapat lahat ng mga nasa ilalim ng saligang batas, lahat ng mga namumuno, lahat na nasa kapangyarihan, mapasa ilalim ng saligang batas. Hindi nila pwedeng, no one is above the law. No one is above the law. Hindi pwedeng, mga minamahal, yurakan, tapakan mo ang batas, ang saligang batas, dahil bago na ipasa yan, napakaraming dinaanan ng mga senador yan. Pinag-aralan, sinuri ng maraming ng mga congressman, ng senador, bago na ipasa, at nalaman nila, bago nila naaprubahan, alam nilang ito'y mabuti sa kapakanan ng kabutihan ng mamamayan. Hindi yan pwedeng labagin ng sinumang 10 mayor lang ang pwedeng lumabag. Hindi pwedeng labagin yan ng isang taong nasa kapangyarihan. Kaya tayo ay nasa demokrasya. Dapat walang discrimination. May karapatan ng mga Kristiyano na maglingkod. Ano man ang ating gawin, ano man mga minamahal ang ating desisyon, wala silang karapatan na supilin ang ating karapatan. Dahil katawan natin ito. Amen? Biro mo, gawin tayong dagang kosta. Pag-aralan ka kung ang baksin ay makapagprotekta sa iyo sa sakit, gagawin kang dagang kosta. Gagawin kang rabbit, gagawin kang unggoy. Ang tao, ang pinakamahalagang ginawa ng Diyos, meron siyang kaluluwa. Ang hayop, pwede mong gawing eksperimento dahil walang kaluluwa yan. Pag namatay yan, katayin mo, lutuin mo, kainin mo, pwede. Pero ang tao, napakalaga niyan. Meron niyang walang hanggang buhay. Meron niyang kaluluwa. Pag namatay ang tao dahil sa eksperimento, ang kaluluwa niyan, tuloy-tuloy sa impyerno, tuloy-tuloy. Pagkatapos ng impyerno, itapon sa dagat-dagatang apoy. Ano pa makarinig ng ebanghelyo kung patayin mo yan? Amen?
Kaya may karapatan dapat tayo, mga minamahal, kung papayag tayong gawin tayong guinea pig. May karapatan tayo, mga minamahal, kung gawin nila tayong unggoy. Dapat itinurok muna nila sa unggoy. Amen? Kaya ngayon, mga minamahal, sabi tayo ay nasa ilalim ng masamang sanlibutan ito. Kung paano naranasan, kaya nga sabi ng Biblia, Ecclesiastes 3:15, maminamahal, sabi diyan, history repeat itself. History repeat itself. Balang araw mararanasan natin yan, maminamahal. Sabi nga ng Mateo, Kapitulo 10, talatang 22 hanggang 25, talo natin ng 28, huwag tayong matakot, maminamahal. Sinabi ng Biblia, matakot kayo. Sabi, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, kundi ang katakutan natin ay ang pumapatay ng ating katawan at itapon ang iyong kaluluwa sa impyerno. Ang katakutan natin dapat ay ang Diyos. Huwag kang matakot sa tao. Kasi kahit iwas ka ng iwas sa kamatayan, mamamatay at mamamatay ka kapag gusto ng Diyos. Sabi ng Job chapter 12 verse 10, hawak ng makapangyarihan Diyos ang buhay ng bawat nilalang. Hawak niya ang buhay ng tao. Amen? Kaya nga, history repeat itself. Balang araw, mangyayari uli, maminamal yung nangyari sa mga Kristiyano noon. Discrimination. Sabi rito, maminamahal, sabi nga, ang nangyari noon ay mangyayari uli. History repeat itself. Ang mga nangyayari ngayon ay nangyari na noon. Kung paano nangyari ang discrimination, mangyayari din yan sa panahon natin ngayon. Sabi ng Mateo 10, talatang 22 hanggang 25, talo ng 28, at sabi rito, huwag tayong matakot, maminamahal, ang katakutan natin ang Diyos. Basahin natin ang talata. Dito po sa Mateo Kapitulo 10, talatang 22 hanggang 25, talon ng 28. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Natapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Natapat pagka kayo'y pinag-uusig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan. Sapagkat sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos ikutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. At hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, ni hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro, at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung pinangalan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya ang mga kasambahay niya? 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, natapat hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo, yung mga nakapupuksa sa katawan, kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen. 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 Tignan nyo, maminamahal, ang tao nababalot ng takot. Takot na takot sa virus. Hindi alam kung anong gagawin. Lahat ng baksin, kahit mga minamahal makadalawampung baksin, tatanggapin nila, maligtas lang sa virus. Takot sila sa virus, pero hindi sila takot sa Diyos. Hindi sila takot, maminamahal, na gumawa ng kasalanan. Nasabi ng Biblia, huwag mong katakutan ang pumapatay ng katawan, pero hindi kayang patayin ang iyong kaluluwa. Katakutan mo ang Diyos na kaya kang patayin sa katawan at itapon ang kaluluwa mo sa impyerno. Ang virus, hindi ka kayang patayin yan, ang kaluluwa mo. Pwede niyang patayin ang physical mo, pero hindi niya kayang patayin ang kaluluwa mo. Amen? At hindi pwedeng mangyari sa mga anak ng Diyos na ikaw ay patayin ng virus dahil mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kesa sa virus ng sanlibutan. Greater is He that is in me, that is in the world. Mas makapangyarihan ng Diyos na nasa atin pag ikaw ay may pananampalataya. Kaya sabi ko sa inyo, maminamahal, history repeat itself.
Balang araw sa takot ng mga tao sa virus, magkakaroon ng discrimination. Ang tingin nila sa mga Kristiyano maminamahal na walang baksin, iisipin nila na ikaw ay nakakahawa. Tingin nila sa iyo, maminamahal, para kang may AIDS. Pandidirihan ka, katatakutan ka, kaya nga isusuplong ka. Ituturo ka. Sabi, kapupuotan kayo ng lahat ng tao nang dahil sa akin. Mapuot tao sa inyo, iisipin, maminamahal, kapag wala kang baksin, isipin nila, ang tingin sa iyo nakakahawa. Ganun na nangyari sa mga Kristiyano noon, maminamahal. Kapag nagkaroon ng epidemya, every 100 years, may mga epidemya nangyayari, maminamahal, sapagkat imbento yan ng tao. Gawa yan ng tao. Every 100 years, pag hindi gagawin ng mga makapangyarihang tao, ng mga mayayamang tao sa buong mundo na magbawas ng populasyon, ang mga tao magkakainan sa dami ng populasyon. Hindi na kayang pakainin ang mga tao, maminamahal, kasi ang mga lupa, sinusumento, pinatatayuan ng mga subdivision na dapat taniman ng pagkain, taniman ng mga gulay, prutas, ng bigas, ng palay, pero sinusumento nila, wala nang mataniman. Habang dumadami ang tao, binabawasan ang matataniman ng pagkain. Kaya nga, paano hindi magkaroon ng shortage? Magpapasa sila ng batas na napakamura ng bigas, napakamura ng palay. Bibilin, magtatrabaho ang mga magsasaka. Araw gabi, nauulanan sila, mamumuhunan, mangungutang. Tapos, pag umani, bibili ng 14 pesos, 1 kilo. Paano ka pa magtatanim? Kinokontrol ang presyo sa mga kababayan nating mga magsasaka. Kaya gagawin ng mga magsasaka dahil napakamura ng palay. Grabe, ang laki ng puhunan, pero bihira lang sila makatsamba na makaani ng mga ilang sako, daan-daan sako. Minsan lang sila makatsamba kasi napakaraming bagyo na dumarating. Bigyan mo sa isang taon, ilang bagyo dumarating sa Pilipinas, ka nga, kung makaani ka ng 100 palay, 200 palay, tsamba na lang yun. Karamihan nauubos sa bagyo, sa peste, kinakain ng daga, kinakain ng mga kulisap. Tapos, pag umani ka ng 200 palay, bibili sa'yo 14 pesos, 1 kilo. Ay gagawin ng mga magsasaka, magtatrabaho na lang sa abroad. Ibibenta yung kanilang yung kanilang lupa. Kaya ang lupa, bibili ng mga mayayaman. Patatayuan ng subdivision. Ilang hektaryang mga lupa ang gagawing subdivision, wala nang mataniman. Bawat taon, maraming mga taniman, mga dapat pagkunan ng pagkain, nagiging subdivision. Wala nang makain ng tao. Habang parami ang populasyon, mga minamahal, pakunti ng paubos ng paubos, ang dapat pagkunan ng pagkain, ang lupa na dapat taniman ng pagkain, taniman ng palay, ng gulay. Kaya magkakaubusan talaga ng pagkain. Kaya nga kapag hindi magbabawas ng populasyon, magkakainan ang tao. Nangyari na yan sa 2 Kings chapter 6. Yung buong chapter na yan, yung mula verse 15 hanggang 21, nagkaroon ng kagutuman. Ang mga bata nila pinakukuluan, ginagawang bulalo. Kinakain nila. Sa sobrang gutom, wala nang makain. Sa Samaria, nasa 2 Kings chapter 6, nagkaroon ng gutom. Kaya kung hindi nila babawasan ng populasyon, maminamahal, magkakainan ang tao. Ang unang iluluto nila yung kalangsanggol, gagawing bulalo. Makukuluan. Ganun, mga minamahal. Kaya nga, bawat 100 taon, kailangan magbawas ng populasyon. Ang epidemyang ito'y hindi gawa ng Diyos, ito'y gawa ng tao. Amen? Kaya darating ang araw, magkaroon ng diskriminasyon. Pandidirihan ka. Katulad noon, maminamahal.
Kapag nagkaroon ng epidemya, isinisisi sa mga Kristiyano. Pag nagkaroon ng malaking sunog, mga minamahal, isisisi sa mga Kristiyano. Pag nagkaroon ng civil war, nagkaroon ng digmaan, isisisi sa mga Kristiyano noon. Laging ang sinisisi ay mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ni Kristo. Kaya nga, ang mga Kristiyano noon, mga minamahal, pinapatay, inuusig, pinabibilanggo, sabi nila, lagari, pinapakain sa leon, for almost 200 years. Naranasan ng mga Kristiyano yan, mga minamahal. Amen? Nagkaroon ng discrimination, pero sa panahon natin ngayon, napakapalad natin, sapagkat meron tayong freedom of religion, meron tayong demokrasya, meron tayong freedom of speech, freedom of choice. May freedom of choice tayo, mga minamahal. Yan ay nasa saligang batas na hindi pwedeng yurakan ng sinumang kampo ng demonyo, mga minamahal. Tayo'y nasa demokrasyang bansa. Hindi ka pwedeng hulihin. Hindi krimen ang hindi pagpapabakuna. Amen? Dapat ang hulihin, mga minamahal, yung nag-udyok sa tao na bakunahan sapagkat mas maraming namamatay sa nagpapabakuna kaysa sa hindi nagpabakuna. Dapat silang dapat ikulong. Kasi crimes against humanity yan. Tinatago lang nila pag yung patungkol sa matay sa virus, kahit namatay sa nasagasaan, virus yan. Ilista yan. Kaya mabasa mo sa pati media, binabayaran ng mga makapangyarihang tao. Pati media, nasagasaan, nakamatay sa cancer, namatay sa TB, sabi, COVID yan. Kaya araw-araw nadadagdagan ng namamatay, kahit hindi COVID sabi nila. Pero yung namatay sa nabakunahan, wag mo ilalabas yan, tago mo yan. Saan kayo makakita, mga minamahal, saan kayo mapapanood nyo sa telebisyon na ibinalita yung namatay sa nabakunahan? Kung mayroon man mabalita, isa lang ang inuulat nila. Pero kung makikita nyo, mas maraming namatay sa nabakunahan kaysa sa binakunahan o sa hindi nabakunahan. Amen? Anong purpose niyan? Unang-una, para bawasan ang populasyon. Pangalawa, to control humanity. To control. Kaya nga kung pagsamahin mo, mga minamahal, i-rumble mo yung COVID, saka yung Omicron, i-rumble mo yan, lalabas na media control. Kukontrolin ka. Kontrolado ang buong mundo. Media control. Pag i-rumble mo yung COVID at saka Omicron, media control ang lalabas. Kaya ang purpose nito, para bawasan ang populasyon at para kontrolin ang mga tao sa buong mundo. Amen! Kaya nga, maminamahal, sabi ko nga po sa inyo, darating ang araw, mangyari uli. Sabi nga, history repeat itself. Pati yung mga nangyari sa mga Kristiyano noon, nagkaroon ng division against circumcised and uncircumcised, yung pagtutuli at hindi tuli. Ngayon, nangyayari din sa mga Kristiyano yung unvaccinated and vaccinated, kahit mga Kristiyano. Ano nangyari sa mga Kristiyano ngayon? May mga Kristiyano daw, maminamahal na pag nalamang vaccinated ka, pandidiriyan ka. Pag mayroon namang mga grupo ng mga vaccinated na Kristiyano, pag nalamang hindi ka bakunado, pandidiriyan ka. Naulit yung nangyari noong panahon ni San Pablo, maminamahal, yung between circumcised and uncircumcised, nagkaroon ng division, nagkaroon ng bahagi. Pero tayong mga anak ng Diyos, dapat mamulat ang isip natin. Nag-preach nga ako ng Biyernes, may nag-text kagad sa akin, bakit daw sinasabi ko yun? May nag-message kagad sa akin.
na bakit sinasabi ko rin na huwag pandiriyan yung mga nabakunahan. Ang pinag-uusapan dito, pag-ibig. Sabi nga ng Biblia, maminamahal, kahit ikaw ay tinuli, pero hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang kabuluhan ng pagtutuli. Ang importante, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Kahit magpabakuna ka, pag sumusunod ka sa utos ng Diyos, maliligtas ka. At kahit hindi ka magpabakuna, pag hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, hindi ka rin maliligtas. Amen? Dapat, sabi ng Biblia, walang division. Dapat lahat tayo nagmamahalan. Ang mga mahihina, pasanin ng mga malalakas. Amen? Hindi porkit na bakunahan yan, hatulan mo ng impyerno na yan, hindi po. Dapat nandun pa rin ang pag-ibig. Nandun pa rin, maminamal ang pagmamalasakitan. Ang importante, sabi ng Biblia, ang may pag-ibig ay nakasunod na sa kautusan. Pag may pag-ibig ka, nakasunod ka na. Hindi ko sinabi na magpabakuna tayo. Hindi, sinabi ko nga sa inyo, lason yan eh. Gusto mo bang maging guinea pig? Pinag-aaralan ka. Pag nabuhay yung guinea pig, tagumpay, yung eksperimento. Pero pag namatay, sorry, may pinirmahan ka eh. May pinirmahan ka, hindi mananagot. Ang ospital, ang nagturo, hindi ka mananagot, mayroong tinatawag na waiver. Wala kang habol. Amen? Ngayon, maminamahal, ang mga Kristiyano, wala dapat division. Amen? Vaccinated o unvaccinated, dapat pairalin yung pagmamahalan. Walang pandidiri. Lahat tayo'y anak ng Diyos. Sabi rito sa Galatia chapter 5 verse 13 and 14, ang importante ay ang pag-ibig, sapagkat sa pag-ibig, nakasunod na tayo sa kautusan. Basahin natin ang Galatia 5:13 and 14. Galacia, Kapitulo 5, versikulo 13 at 14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. 14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Amen. 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 Tinawag tayo ng Diyos sa kalayaan. Meron tayong freedom of choice. Meron tayong freedom of religion. Meron tayong freedom of expression. Tinawag tayo ng Diyos sa kalayaan. Kung pinili nila yon, wag nating husgahan. Pinili nila yon eh. Pero kung pinili natin ito, wag din tayong husgahan dahil pinili natin ito. Tinawag tayo sa kalayaan. Huwag saklawan ng iba ang ating kalayaan. Amen? Kundi sabi, sa pamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran tayo. Serving one another with love. Amen? Ang importante, tayo'y nagmamahalan dahil sabi ng Biblia, sa pag-ibig ay nakatupad na tayo sa kautusan. Amen? Huwag maulit noon, maminamal yung nangyari. Nagkaroon ng discrimination between uncircumcised and circumcised. Dapat maging aral na sa atin ang mga matatalino, natututo sa kamalian ng iba. Amen? Dapat matuto tayo dun sa kamalian ng mga unang Kristiyano noon na naging division sa kanila ang circumcised and uncircumcised. Tayo ngayon dapat hindi maging division sa atin ang vaccinated and unvaccinated. Pare-pareho pa rin tayong anak ng Diyos. Pero mo nung tinapik ko yan, pati ako inuusig. Ako lang daw ang nangaral ng ganun. Bakit daw parang sinasabi kong hindi masama yun? Pati ako, sinabing masama daw yung sinasabi ko. Parang hinihikayat ko rin kayo
magpabaksin. Hindi ko sinasabing magpabaksin kayo. Ang sinasabi ko, tratuhin natin ng maganda na may pag-ibig yung mga nabakunahan. Dahil tayo tinawag ng Diyos sa kalayaan. Malaya sa, meron tayong freedom, meron tayong sariling pag-iisip. Huwag tayong kontrolin. Amen? Pag ayaw natin, ayaw natin. Pag gusto natin, gusto natin. Amen? May freedom of choice kung anong gusto ng tao. Huwag tayong pilitin, huwag tayong gawing mandato, huwag gawing mandate. Kahit ayaw natin, pilitin tayo mamamahal. Ako pwede akong pilitin nilang magpabaksin. Papayag ako kung pipirma ako ng kasulatan. Pag may nangyari sa akin, ibili nyo ang aking pamilya ng house and lot. Bigyan nyo ng 1 milyon, bigyan nyo ng kotse, payag ako kahit turukan nyo ako mula ulo hanggang paa. Dapat ganon. Hindi yung sorry. Pag ikaw namatay, sorry ha, hindi namin alam, hindi pala mabisa sa iyo. Dapat ganon, hindi yung papipirmahan ka ng waiver. Walang hindi pananagutan ng ospital kung anong mangyari sa iyo. Kahit ikaw maging zombie, wala kaming pakialam. Dapat kung babakunahan tayo, gumawa tayo ng agreement. Bigyan nyo kami ng house and lot. Pag may nangyari sa pamilya ko, bigyan nyo ng house and lot. Bigyan nyo ng groceries for 5 years na pagkain sa buong 5 taon. At bigyan nyo ng kotse para may gagamitin sa sakyan. Kahit magpaturok tayo, walang problema. May freedom of choice tayo, hindi pwede tayong kontrolin. Sabi, tinawag tayo sa kalayaan. Ang kalayaan natin, gamitin natin sa katwiran, sa paglilingkuran bilang magkakapatid sa mahal na Panginoon. Amen! Dito sa 1 Corinthians 1:10, mga minamahal, sabi rito, magkaroon tayo ng isang pag-iisip, walang division. Nakakalungkot sa mga Kristiyano, mga minamahal. May mga Kristiyano nagpo-post, galit sila sa mga nabakunahan. May mga Kristiyanong nagpo-post, galit sila sa hindi nagpapabakuna. Bakit ganon? Sinabi ng Biblia, dapat may isa lamang tayong pag-iisip. May isang diwa, may isang layunin. Dapat walang division. Sabi rito, 1 Corinto 1:10. Dito po sa 1 Corinto, chapter 1, verse 10. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo mga lubos sa isang lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Amen. 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 Dapat ganun tayong mga Kristiyano. Unity. In unity, there is strength. United we stand, divided our fall. Amen. Sabi rito, maminamahal, but that ye may be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Huwag magkaroon sa inyo ng pagkabahagi, kundi kayo'y mga lubos na isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Magkaroon tayo ng isang pag-iisip at isang paghatol. Ang pag-iisip natin to serve one another with love. Yun ang pag-iisip natin. Maglingkuran tayo sa pamagitan ng pag-ibig. Ang sumunod sa pag-ibig, nakasunod na sa utos ng Diyos. Huwag magkaroon ng pagkabahabahagi. Sabi, huwag magkaroon sa inyo ng pagkabahabahagi. Anong nangyari sa mga Kristiyano ngayon? Sila ang gumagawa ng discrimination sa kanilang kapwa Kristiyano. Amen? Kahit hindi ka magpabasin, pag wala ka ng pag-ibig, impyerno ka pa rin. Impyerno ka pa rin, kahit hindi ka magpabaksin. Hindi pinag-uusapan dito yung baksin. Ang pinag-uusapan dito, kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Nung panahon ni San Pablo, ang daming tuli. Ang daming mga circumcised, pero lumaban sila kay Kristo. Sila ngayon ang mga rebelde. Sila ngayon ang nagpapako sa malapang ng mga Hudyo. Pero yung mga Gentiles, hindi nagpatuli. Sila ngayon ang mga masikap na sumunod sa kalooban ng Diyos. At sino naligtas?
Mas naligtas yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Kaya maminamahal, tandaan natin, anytime mag-rapture, yan po yung mga signs. Signs yan, magkaroon, maminamahal, ng tinatawag na discrimination, pag-uusig. Pero sabi dito sa mga talata, maminamahal, sa uling talata, 2 Peter chapter 2, verse 10 up to 11, basahin po natin. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, ang talata ay 10 hanggang 11. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay 2 Peter 1:10. excuse me po. 2 Peter 1:10 hanggang 11. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Sapagkat sa gayon ay pinamamahagi sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Amen. Kaya nga pagsikapan natin magpakapanatag at magpakatatag sa pagkatawag sa inyo, sa pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gagawin natin ito, walang matitisod kailanman. Magpakatatag tayo, magpakapanatag tayo sa pagkatawag sa atin. Tayo'y mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung gagawin natin ito, walang matitisod sa atin kailanman. Sabi rito sa 11, sapagkat gayon ang pinamamahaging sagana sa inyo, ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Lalo tayong magsigasig, lalo tayong magpakatatag sa paglilingkod sa Diyos, kahit anong pagbabawal ang gawin nila, anytime. Minsan sa isang pagtitipon natin, magaganap ang pagparito ng mahal na Panginoon. Amen! Pag natakot ka, ayaw mo nang dumalo dahil iniisip mo, hindi ka makalabas. Iniisip mo, maminamahal, na i-discriminate ka, ayaw mo nang dumalo. Minsan, darating ka rito, wala nang gawain, nag-rapture na, kinuha na ng mahal na Panginoon ang mga naglilingkod sa Kanya. Kaya nga, sabi ng 1 Corinthians 15:58, be ye steadfast, be ye unmovable. Kayo wag matinag, wag matakot. Sabi, lalo kayong sumagana sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat hindi nawawala ng kabuluhan ang inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, be ye steadfast, patuloy, unmovable, hindi natitinag, hindi nasisindak, hindi muurong. Lalo kayong sumagana sa paglilingkod sa Diyos, laging patuloy na dumalo, maglingkod sa mahal na Panginoon, humayo. Ibahagi ang kaligtasan, maminamahal. Sabi, hindi nawawala ng kabuluhan ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, maminamahal, ang pag-asa natin ay yung pag-uwi natin sa langit. Dito wala na talaga tayong pag-asang aasahan. Getting worse and worse ang mundo natin. Pero sabi ng Biblia, lakasan nyo ang inyong loob, napagtagumpayan na ito ng mahal na Panginoong Jesucristo. Ay tumayo, umawi tayo, maminamahal, ng in Christ alone. Ang mahal na Panginoong Hesus na lamang ang pag-asa natin, mga minamahal. In Christ alone, ating pong awitin, maminamahal, bago tayo dumako sa ating mga kahilingan, mga pangailangan sa mahal na Panginoon. Could pride myself in battles won, for I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I've overcome. Oh, I could stop and count successes like time and see.
Umawi po tayo mga minamahal. But this promise could not be Patuloy po won natin sambahin ng Diyos. to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my needs. And now I seek no greater honor than just to know Him, just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust. Umawi tayo mga minamahal. Find my Ipayag natin ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyos na ating pag-asa. Ang Diyos na ating tagapagligtas. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory, the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, sa'yo, Jesus, ang tiwala ko. Gabay sa bawat sandali ng buhay ko, ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa sa'yo, Jesus, ang tiwala ko. Gabay sa bawat sandali ng buhay ko, ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa sa'yo, Jesus, ang tiwala ko. Gabay sa bawat
sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas mo ang pag-asa sa'yo, Jesus. Ang tiwala ko gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa sa'yo, Si Kristansa. sa'yo, Jesus, magtitiwala sa bawat pagsubok na daraanan. Ako'y anak mong pinagpala, ang iyong lakas ang aking saligan. O Jesus, nais ko sa'yo ialay ang lahat sa buhay ko. Ang lahat ng karangalan sa'yo iaalay. Sa'yo, Jesus, ang tiwala ko gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa sa'yo, Jesus. Ang tiwala ko gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa sa'yo, Jesus. Ang lakas ko at pag-asa sa'yo, Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, tandaan niyo po ang mga salita ng dakilang Diyos. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, walang sinumang nabubuhay sa kanyang sarili lamang, at walang sinumang namamatay sa kanyang sarili lamang. Ang tao'y mamamatay at nabubuhay dahil sa Diyos. Kahit magpa-ineksyon ka ng 10,000 beses, pag gusto na ng Diyos na mamamatay ka, walang maitutulong ang ineksyon. Ngunit, kahit hindi ka magpa-ineksyon, pag ikaw ay bibigyan ng mahal na Panginoon ng mahabang buhay, mga minamahal, hindi ka mamamatay. Sabi ng Biblia, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na may mga mananampalataya na nakatayo rito, kailanman ay hindi makakakita ng kamatayan hanggang dumating sa kanila ang kaharian ng Diyos. Nasa Marcos 9:1. Kaya nga, ang importante sa atin ay ang pananampalataya natin sa mahal na Panginoon. Walang discrimination, mga minamahal. Alisin natin yan. Hindi kayo mapunta sa langit, mga Kristiyano. Naturingang Kristiyano, walang pag-ibig. Inatulan nila ang mga taong mga minamahal mahina. Dinidiscriminate nila, mga minamahal. Sayang ang mga taong ito, mga minamahal, masyadong judgmental. Walang pag-ibig. Sayang ang mahal na Panginoon
namatay sa krus ng dahil sa kanila. Hindi nila pinairal ang pag-ibig. Hindi nila minamahal, ipinamuhay ang pag-ibig ng mahal na Panginoong Kristo, kaya siya namatay sa krus dahil sa pag-ibig. Ang ating church itinayo ng ating magulang sa Panginoon sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng ating mahal na pastor, maminamahal, tayo ngayon ay naglilingkod, nakasumpong ng katotohanan. Huwag magkaroon ng discrimination, maminamahal, mawala ang pag-ibig. Dahil sa mga Kristiyanong judgmental, dapat pantay-pantay pa rin tayo, mga minamahal. Pare-pareho pa rin tayo. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa mga baguhan, mga minamahal, taas niyo po yung mga kamay. Sumunod kayo sa panalangin. Ito po'y panalangin ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon para kayo maging kabahagi. Maging kabahagi ng kaligtasan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang sumampalataya at ang bautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Ito'y tanda ng inyong pananampalataya sa mga baguhan, tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Sabi ng John 1:12, ang sino man tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ang sumasampalataya sa Kanyang banal na pangalan. Sumunod kayo sa panalangin, banggitin niyo po mga katagang ito, sabi niyo, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po ay isang makasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, baguhin mo po ako. Gawin mo po kung tunay na anak mo. Sa puso, sa isip, at sa katotohanan. Iligtas mo po ako. Sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Kristo, malapan patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa aklat ng buhay, gawin sila mga tunay na anak mo. Bigyan mo sila ng pagkakataon, mahal na Panginoon, na maglingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Pangawakan mo po sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Sa mga baguhan, naman magpabautismo kayo. Kayo po ay kinakailangan mabautismuhan. Sinabi po ng banal na kasulatan, sabi ng Gawa 2:38, pagsisiyan ang inyong mga kasalanan, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo sa pagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Magpabautismo kayo dahil kahit pag hindi kayo nabautismuhan, magkaroon ng greatest tribulation, ang mga taong matitira dito maiwan sa rapture maging zombie. Lahat ng mga nabakunahan, lahat ng mga hindi Kristiyanong nabakunahan, pero yung mga Kristiyanong nabakunahan, hindi tatalab sa kanila yun. Yung mga nabakunahan, mami ng first dose, second dose, third dose, booster, kung ano-anong mga dose, 4 dose pa yan. Pag umepekto yun, mga minamahal, magiging sugat yun. Na parang zombie ang tao, sabi ng Revelation 16:1 and 2. Kaya nga, magkakaroon ng greatest tribulation dito, wala ng tubig, wala nang mainom, ang iinumin ng mga tao, dugo. Revelation 16:2. 16:3 and 4, nakalagay diyan. Magkakaroon ng matinding init. Malulusaw ang balat ng tao. Ang mga bakal malulusaw sa matinding init. Yun yung mga may iwan sa rapture pag hindi mananampalataya. Lilindol ng intensity 50, pati bundok papatag sa lakas. Wala nang building na nakatayo. Tapos babagsak ang mga asteroids mula sa langit. Mawawala ng gravity ang mga asteroids na nakalutang sa langit, babagsak yan. Pati mga yelo, matutunaw, mga minamahal, babagsak. Ganyan ang mangyari sa mundo, mga minamahal. Pagkatapos, pag namatay pa ang tao, mayroon pang dagat-dagatang apoy na naghihintay pagkatapos mamatay sa physical death. Magpabautismo kayo sapagkat ang sumampalataya at mabautismohan, maliligtas. Pero ang di sumampalataya, parurusahan. Mag-decide kayo magpabautismo sa mga webcast viewers natin na nanonood, sa mga baguhan, magpabautismo kayo bilang paglalagak ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. God bless you. Pwede na kayong bumalik sa inyong upuan at tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Inuulit ko, mga minamahal, ang proteksyon natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Vaccinated na tayo ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Amen.
yan ay higit pa na mas makapangyarihan sa lahat ng bakuna. Ang dugo ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sama-sama tayong manalangin, ano man ang nararamdaman natin ngayon, may mga symptoms tayo, mga minamahal, hindi yan matutuloy sa makapangyarihan pangalan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, saway natin, manalangin tayo, sama-sama tayong dumulog sa pamagitan ng panalangin ng ating mga magulang, sa ating malapanon, sa ating malapastor, sa kanyang pangunang panalangin, sama-sama tayong dumalangin sa ating dakilang Diyos. Dakila't papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahal na Panginoon, sama-sama po naming idinudulog sa iyo lahat ng aming mga kahilingan, ang lahat ng mga taglay naming mga karamdaman, ubo, sipon, trangkaso, lahat, mahal na Panginoon, mga sakit, mga karamdaman, mga anak mo, malapan sa mga oras nito, maging sa mga nanonood, mahal na Panginoon, ng aming webcast. Kayo po, mahal na Panginoon, abutin mo sila ng dakilang kapangyarihan, mahal na Panginoon, hipuin mo sila sa mga oras nito, mahal na Panginoon. Hallelujah, sinasaway namin lahat ng mga sakit at mga karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, COVID-19, Omicron, lahat ng mga sakit at karamdaman, lahat ng uri ng virus, lumayas kayo, matunaw kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, be healed, be melted in the name of Jesus. In Jesus' name, be healed. Vices began, problem dissolved. In Jesus' name, amen and amen. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Mami na mahal, tumayo tayo, sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo tumatalon. Nasa Lucas 6:23, sabi diyan, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Mami na mahal, wag na po kayong ma-absent. Sabi ko nga sa inyo, isa sa mga pagtitipon natin dito, isang beses maganap, mami na mahal, ang rapture. Isang beses sa mga pagtitipon na ginagawa natin, mami naman magkaroon ng rapture. Kaya nga, ang rapture po ay first trip lang. Hindi, walang second trip, walang third trip. Kaya ang wise na Kristiyano, laging present. Pag dadalo ka, hindi ka dadalo, hindi ka dadalo, para ka lang nagsusugal. Para ka lang tumataya ng loto. Tataya, hindi. Hindi ka tumaya, tsaka ka nanalo. Kung kailan hindi ka tumaya. Para ka nagsusugal. Pag ikaw ay dadalo, tapos hindi, dadalo, hindi. Pag dumating ang mahal na Panginoon, absent ka, sorry ka na lang. Walang second trip, walang third trip. Amen? Kaya sabay-sabay tayong sumigaw, habang tayo tumatalon 3 beses, mami na mahal. Hallelujah, praise the Lord. Sumigaw tayong 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. We love you so much. But there's Jesus loves you more. At mami na mahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo po'y kukuha, mami na mahal, ng special love offering. Katulad, mga minamahal, kapag tayo po ay dumadal ng Sunday service, kumuha tayo ng ating special love offering. Ito po'y voluntaryo, mami na mahal, para sa ating patuloy na renovation ng ating pumbahay sambahan. Tinataasan natin ang bakod para hindi tayo ganong maingay sa mga kapitbahay. Kaya narito ang ating beloved Brother Albert, ating beloved Elder, panalangin ating special offering. At binibigay ko mamaya ang pagkakataon sa ating beloved Preacher, beloved Brother Lando. Maraming salamat po, beloved Ordained Preacher, beloved Boy Kaluya. Manalangin po tayo, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos na makapunan sa lahat, sa matamis at makapangalan ni Jesus. Muli, mahal na Panginoon. Nandito po kami sa bahagi na pagbibigyan ng special love offering, mahal na Panginoon. Paspasan niyo po, mahal na Panginoon, yung matatapat na mga anak na nagbibigay, mahal na Panginoon. Ibarin niyo po sa kanila ng mga 10 beses, mahal na Panginoon. Pagpapalang ito, mahal na Panginoon. Ano man ang kailang hanap buhay, pinagkakitaan, mga negosyo, mahal na Panginoon. Palaguin niyo po, mahal na Panginoon. Patuloy po silang magamit, mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng special love offering, mahal na Panginoon, sa propaganda ng inyong gawain, mahal na Panginoon. At sa gusto magbigay, ngunit walang maibigay, mahal, pagpalaan niyo rin po sila. Bigyan niyo po sila ng hanap buhay, mahal na Panginoon, upang susunod na pagtitipon sila man ay makapagbigay. Pagpalaan niyo po kami lahat sa patibis at pakapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. O magbigay ka at ika'y bibigyan, o siksik-liglig, aapaw di buong puso'y maghandog, at sa iyo'y
pinawalapayan ni Jesus. God bless po. Beloved selected singers. Amen. Praise God. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagbigay. Amen. Praise God. Bless po ating Brother Albert. At bless po sa ating Brother Ordained Preacher Boy Kaluya sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa ating mga announcement po, patuloy po minamuli ating pananambahan po dito sa ating Pastoral House. Araw po ng Merkoles, 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon. Araw po ng Biyernes, overnight prayer po yan, minamahal, 9:00 ng gabi hanggang 4:00 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, nagsisimula po tayo ng 9:00 ng umaga. Nagtatapos po ng ganito po oras kapag araw po ng Linggo nating pananambahan. Yan po ang ating mga schedule, maminamal, ating mga services dito po sa ating Pastoral House. Huwag po natin kaliligtaan, maminamal, yung ating Facebook live streaming po natin yan. Jesus Miracle Hour. Lunes po yan hanggang Sabado, 9:00 ng gabi. Hanggang 10:00 po yan ng gabi. Yan po, minamal yung ating television program naman po. Television program naman po tuwing araw po ng Sabado sa PTV Channel 4. 10:30 ng gabi hanggang 12:00 po yan ng hating gabi. At yung radio program po natin sa Dako ng Manila, sa DCME, 15:30, talahapitan na ating mga radyo sa AM band po yan, maminamahal. Lunes po yan hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 po yan ng hating gabi. Yan po yung ating radio program po sa Dako ng Manila. Amen, praise God. Meron po tayong counseling. May mga katanungan po, lumapit lamang sa ating beloved preachers area. Andiyan po, ating beloved ordained preacher Boy Kaluya. Meron tayong bautismo. May sa mga na tumanggap po kanina, magpabautismo po kayo, pamakomplito po nyo yung reglamento ng kaligtasan. Yung mga damit po nyo, hindi po mababasa yan. Na meron po tayong gagamitin baptismal robe na mahal, pang hindi mabasa ang inyong mga damit. At meron tayong lihans, sa mga magpapalihans po, ngayon pa lamang. Makipag-ugnayan na kayo sa ating pinamalapayan ni Jesus. Patuloy po yung ating paglihas pagdating po ng dito sa harapan. Amen. Praise God. At minamahal, kung nagnanais po magkaroon ng ID, minamahal, mangyari po, dyan po ang ating beloved sa IT po natin, may nakumuha po lamang kayo dyan. Minamahal, may ID po tayo pinamimigay po dyan. Kung sino po nagnanais na magkaroon po ng ID. Amen. Praise God. At kung wala na po, pinamahal, tayo tumayo na po, magpasalamat na po tayo sa ating pinawalapayan ni Jesus, sa ating matapos sa matagumpay na pananambahan sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Panalangin na rin po ito, minamahal, ating beloved worker, Brother Renato. Amen, praise God. Amen. Sunod, gabi sa Bilabid na Preacher Rado Montilla. Tayo manamahal, magpasalamat sa ng Diyos. Mapatigilan Diyos, mapagpalaming ang mga Diyos na makapangyat na lahat sa matamis na makapalimpaso sa malapunan. Patuloy ko'y nakpupuri, nakapasalamat siya, Hallelujah. Sa natapos namin malapon sa malagaway mo, magbalik sa mag-MC, mga joyful song, solemn song sa mga buhay na patuloy mong kapatiran, magsilbi kaldagan, na yung palabat tayang malapunan. Maraming salamat din po, Hallelujah, sa mga awitin, na yung Beloved Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, maging Pines Choir, malapunan. Maraming salamat po, malapot sa Hallelujah. Lalo digit sa lahat, yung mga business sa aming kaligitnaan, malapunan. Hallelujah. Maraming salamat po, malapot sa liya. Ganun din po, sa dagong pagbigay, ito po yung susi ng pagpapala, malapunan. Matulog kami, nakpupuring salamat siya, Hallelujah. Maging po, malapot sa mga salta, dinali mga aral, malapunan. Ito po yung aming pinakapagkain ng maguguting mga kaluhan, malapunan. Maraming salamat po, masalpakil sa bawat sa mga anak mo, Hallelujah. Maging malapot sa aming pagsalamat na lang, pag-iwalay malapunon, kung paano din ako sa malagawan at makapatiran malapos sa luya, mag-isa ka rin pag-uwi malapunon, pag-ingatan niyo po sila, ilay sumunod sa kasyat kapamagaan sa mga driver po malapunon, patuloy po pagpalain malapunon. Maraming salamat po malapunon. Ito po sa matalangin, sa matamis na makapaginapang-asin Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal, sandali. Meron po tayong importanteng announcement. Yung mga palaging nasisita, inanapan kayo ng vaccinated ID. Kung importante, pwede kayong, may ginawa kaming ID para sa unvaccinated. Pakikita nyo lang yun. At kung hindi nila i-grant, kunin nyo yung pangalan ng mga sumisita sa inyo. Pero konti pa po itong na-print natin, yung una lang mabibigyan. Yung kailangan lang muna. Yung lagi nasisita. Pero kung hindi pa kailangan, susunod na araw, pwede kayo pumunta rito kahit Monday o ordinaryong araw kung talagang kailangan nyo na. Kasi konti pa lang yung na-print natin.
God bless you po. Mayroon pong practice ang beloved adult choir natin. Mga minamahal, mayroon pong practice. Huwag muna kayong uwi ang ating beloved adult choir. Mayroon pong counseling, mayroon layans sa lahat ng mga magpapalians, lahat ng magpapakounsel. God bless you po, mga minamahal. Ingat po kayo sa pag-uwi. Papabautismo? O, patanggapin na lang ng personal. God bless you, mami na patanggapin nila ng personal natin, beloved Brother Lando. Yung mga magpapabautismo, mami na mahal, magpaiwan po kayo at may bautismo po tayo. Mami na mahal, magpaiwan po kayo. Narito ang ating beloved